Kung medyo mabagal na ang Windows operating system mo, maaaring itong video na to ang para sa iyo. May tool tayo ngayon na legit na nakapagpapabilis ng ating mga Windows PC nang hindi mo na kinakailangan maging isang tech expert. Ito ang Chris-Titus Tech Debloat Tool. At oo, libre ito, kailangan mo lang ng internet at siguradong bibilis ang computer mo. Welcome back to Teacher Road Tech, kung saan nagbibigay tayo ng mga tips para medyo makagaan-gaan doon sa mga issues na kinakaharap natin sa ating mga tech. Today magde-debloat tayo gamit ang Chris-Titus Tool. Safe, mabilis, at beginner-friendly. So ano ba ang debloating? Simple lang, ito ay ang pag-aalis ng mga unnecessary apps, services, at bloatware na nagpapabagal ng Windows. Para kang naglilinis ng bahay, nagtatanggal tayo ng mga kalat. Sa PC naman, pag nagde-debloat tayo, gumagaan ng ating RAM usage at ang CPU load. Si Chris-Titus, isa siyang tech YouTuber at system admin. Ginawa niya itong tool na ito para tulungan tayong gawing lean, clean, at fast ang Windows. So anong maganda dito? Ito ay open source. May presets para sa mga beginners. Ikaw ang pipili kung ano yung gusto mong tanggalin ng mga services at saka mga apps. Mas safe ito kaysa sa mga sketchy na debloat tools na makikita natin sa online. So sino yung pwede mag-benefit dito? So kung isa ka sa mga medyo may laptop na mabagal na mag-start o kaya PC na laging naglalag kapag nagbubukas ng apps, o di kaya naman kung ikaw ay gamer na gusto mo ng extra performance sa computer mo, magbe-benefit ka dito. So simulan na natin. So to start, punta tayo sa winutil.christitus.com. Makikita natin dito yung ating documentation para sa ating tool. So as of this recording, ang ating latest version is version 25.09.05. So dito natin makikita yung introduction natin sa Winutil at sa kanyang app at kung ano yung pwedeng maitulong nito sa atin. So nandito na rin yung instructions kung paano natin ma-launch yung ating application. So start muna daw tayo na mag-open ng PowerShell as admin ha. And then gagamitin natin tong command na pinrovide ni Chris-Titus. So punta tayo sa start and then open natin yung terminal. Ang pipiliin natin dito is yung merong admin privileges. Then pag nag-open na yung Windows PowerShell natin na window, copy lang natin itong command. And then paste natin dito sa ating window. And then hit natin yung enter. So depende sa computer ninyo at sa inyong internet connection kung gaano katagal siya maglo-load. So lalabas yung ating splash screen, Chris-Titus Tools, Windows Toolbox, and then mag-open na mismo yung interface ng ating application. So dito sa taas, nandito yung ating mga tabs tungkol sa mga functions ng ating app. Nandiyan yung install, nandiyan yung mga tweaks, config, updates, at saka microwin. Sa left side, makikita natin yung mga actions. So nandiyan yung install, upgrade applications, o kaya uninstall applications. Pwede rin natin i-upgrade yung lahat ng applications na nandito sa ating computer. Package manager natin is either Winget o kaya Chocolatey. And dito naman sa right side natin, makikita natin yung iba't ibang mga applications supporting to their category. Yun, so kung saan, anong gamit niya ng application na pinipili natin. So, meaning hindi na natin kailangan pumunta sa mga individual na mga web pages para mag-download ng mga installers for this particular applications. Dito na mismo, pwede natin siyang i-select individually and then i-download na lang ng tool natin sa ating computer yung application na napili natin. So, nandito yung Firefox para sa mga browsers, halimbawa, o kaya LibriWolf. Nandito rin yung Chrome. Kung wala pa kayong Chrome, meron din tayong mga communications apps. Meron din tayong para sa web development o kaya sa application development. Meron tayong mga games, mga emulators. Nandito na rin. Ano pa ba? Microsoft Tools, and then mga utilities. So, kayo na lang mamimili kung anong gusto niyo yung application. Kapag nandito siya o available siya dito sa ating app, click nyo lang yon and install na lang ninyo. Then, pwede nyo na rin siyang update gamit din ng tool na ito. Now, para sa video na to, ang ating focus is yung debloating. So, doon na tayo pupunta sa tweaks na tab. So, underneath nung ating main na mga tabs, meron din tayo mga recommended selections. So, meron tayo ditong standard, minimal, clear, o kaya get installed. So, with these choices, pwede tayong makapili kung anong type ng debloating ang gusto natin. So, pwede natin piliin halimbawa yung standard. Pag click natin yung standard,
pipiliin ng tool natin yung mga essential tweaks under ng standard na settings. Pag click naman natin yung minimal, lalabas naman doon yung mga settings under na minimal. So in this instance, ang pipiliin natin is yung standard na setting. Dito sa bandang ibaba, nandiyan yung mga essential tweaks. So ito yung gagawin ng ating debloating tool na mga processes para mapagaan yung computer natin. So meron siya mga i-disable na mga applications, may mga i-disable din siyang mga services. So halimbawa, nandiyan yung activity history, halimbawa yung consumer features, i-disable niyan. Kung meron kang question tungkol dun sa functionality ng isang setting, pwede mong i-highlight yung question mark, lalabas dyan yung URL dun sa website para makakita ka ng information about dun sa setting na yon. Kung gusto mo naman ng magazine explanation tungkol sa setting, i-hover mo lang yung mouse dun sa mismong setting and then lalabas dyan yung dialog kung saan nakalagay yung description niya. So, halimbawa, dito sa create restore point ang nakalabas, creates a restore point at runtime in case of a revert is needed from WinUtil modifications. So, binibigay din niya yung information dun sa user kung ano yung mga settings na gagawin niya para maging informed ka kung talaga bang gusto mong i-activate yung feature na yon or disable yung settings na yon o kaya yung services na yon bago pa siya magsimula. Pag nag-scroll tayo sa baba, may mga settings din dito na hindi niya in-on by default. So, halimbawa, itong change Windows Terminal Default, ang ginagamit mo as of now is PowerShell 5, gusto mong maging PowerShell 7. So, nasa sayo na yun kung gusto mo siyang i-on or i-off. Basta make sure lang na basahin nyo yung description para alam niyo kung ano yung mangyayari. So, halimbawa sa akin, gusto kong ma-disable itong recall feature ng Windows since hindi siya nakaselect, i-click ko lang itong box para masama siya doon sa process na gagawin ng ating tool. Isama na rin natin dito yung pagde-debloat ng Brave, ito yung browser, at saka, isama na rin natin itong pagde-debloat natin ng Edge browser ng Windows. So, meron din tayo rito sa bandang ibaba ng mga advanced tweaks. So, dito, hindi talaga siya selected by default. May nakalagay nga dito, caution eh. So, before natin pumili ng mga settings dito na gusto natin i-add sa process, make sure na i-research muna ninyo kung para saan yung process na yon, ano bang ginagawa niya, o ano kaya yung mga issues na maaaring mangyari kapag pinili natin yung setting. So, sa akin, testing ko raw ay disable natin yung Microsoft Copilot at saka set natin yung classic right-click menu. So, ito yung dating right-click menu na nasa Windows 10. Gusto kong gamitin dito sa Windows 11. So, tulad na lang nito, remove all Microsoft Store apps not recommended. So, wag natin gamitin yan. Pero check natin itong remove OneDrive kasi hindi ko rin naman masyadong ginagamit yan. Dito sa DNS, pwede natin piliin yung default or pwede tayong mag-input ng specific na DNS na gusto natin gamitin. Balik tayo sa taas. Pwede tayong mag-customize ng preferences ng ating Windows. So, naka-dark theme naman na to. So, okay na yan. Ano pa bang pwede natin piliin dito? So, ito, disable natin ito. Itong recommendation in start menu. So, wala na siyang recommendations nilalabas. Ito namang performance plans is specifically para sa ating battery o kaya naman sa power management ng ating computer. Nakikita natin to actually dun sa control panel. Pero pwede rin natin i-activate yung ultimate performance setting na pinoprovide ng ating application. At kung happy na tayo dun sa mga pinili natin, pwede na natin pinutin itong Run Tweaks button. Pero kung gusto mo munang i-once over, review mo muna yung mga napili mo, pwede mo munang i-undo yung mga selected tweaks para maka-make sure tayo na okay yung mga pinili natin. So, para sa akin, okay na to. So, click natin yung Run Tweaks. And then, mag-i-start na siyang mag-debloat. So, mapapansin natin na yung process ng debloating ay mamamonitor natin dun sa terminal window na inopen natin kanina. So, bawat setting, lalabas yan dyan. So, makikita natin kung nag-start na yung tweak na yon o kaya ay nasa process na yung tweak. O di kaya naman kapag tapos na o na-apply na yung tweak na pinili natin. So, depende na rin talaga ito sa computer ninyo kung gaano siya katagal magpa-process o depende sa internet connection habang nag-run. In the past, sa akin, kala ko nag-hang na yung computer pero matagal lang talaga yung process, particularly ito, yung disk cleanup at saka yung paggawa ng restore point. So, fast forward tayo ngayon dito.
And then once tumigil na yung pag-scroll at nakita natin na tweaks are finished na nasa baba, alam natin tapos na yung debloating process. So kung included sa pinili ninyong mga tweaks, yung paglinis ng ating drive, makakakita rin kayo nung halimbawa nitong disk space notification kung gaano karaming space ang na-reclaim ninyo sa inyong computer. So once na nag-close na tayo ng ating app window, makikita natin sa terminal na tapos na yung process, and then pwede natin siyang i-close. I would also recommend na i-restart natin yung computer para yung mga tweaks natin ay alam natin mag-take into effect next time na mag-open tayo ng computer. So after using the tool, ano yung mga naging observations ko? Unang-una, mas naging mabilis yung boot time kaysa dati. Pangalawa, naging mas less yung mga background applications na nag-open once na nagbo-boot tayo ng ating Windows. Mas lumaki yung usable RAM natin kasi may mga natanggal na tayong mga unnecessary na mga services. Mas naging responsive yung Windows installation ko. So, hindi na siya masyadong naglalag, hindi siya nag-skip. Mas mabilis na mag-open ng mga applications. At para naman sa laptop na ginamitan ko nito, napansin ko rin na medyo tumagal-tagal yung buhay ng battery. So, a word of caution, huwag mong tatanggalin yung Windows update at saka yung ating Microsoft Store. At syempre, mag-backup ka muna gamit ang system restore natin para mas sure tayo na safe yung Windows installation natin. And if you like this video, please click the like button, subscribe to our channel, and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated kung kailan tayo maglalabas ng ating mga bagong videos. And as always, I'll see you in the next one.